Tinawag ng grupong Sea Light na foreign influence operation ang Jinan University kung saan nagsasanay ang mga Chinese language teacher na nagtuturo sa Chinese-Filipino schools sa Pilipinas. Binuraw kasi ito kasama ang United Front Work Department na kilalang sangay ng Chinese Communist Party o CCP. May unang balita si JP Soriano. Kamakailan lang lumabas ang ulat ng Maritime Transparency Initiative Group na Sea Light, ang pag-iit ng ilang Chinese scholar mula sa Jinan University sa China na bahagi raw ng China ang Batanes, ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas. Inalmahan ito ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at ang National Historical Commission of the Philippines at sinabing wala itong basihan. Ngayon, sa panibagong ulat ni Sea Light Director Ray Powell, sinasabing ang Jinan University ang pinakamalaking training destination ng mga Chinese language teachers na nagtuturo sa Chinese-Filipino schools sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng mga teacher training at exchange programs. Kung titignan daw ang about page ng Jinan University, nakasaad na binuo ito kasama ang United Front Work Department. Isa raw kilalang sangay ng Chinese Communist Party o CCP na umiimpluwensya sa mga political environments upang pumabor sa interes ng CCP. Kaya ang Jinan University, tinawag din ang Foreign Influence Operation na nakabase na akademya. Ilang taon na raw itong kumikilos para sa isang influence campaign sa loob ng Pilipinas. Tinukoy din sa artikulo ang ilang eskwelahan sa Pilipinas na napenetrate na umano ng United Front Work Department ng CCP. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga bagong revelasyon ng Sea Light. Pero nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro sa posibleng panganib ng cultural exchange programs na konektado sa nasabing universidad. Malaki ang panganib. Ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Noong Marso, ibinunyag din ng Sea Light na ginagamit ng China ang ilang Chinese educational institutions at Chinese media dito sa Pilipinas para umano sa pagpapakalat ng propaganda. Ito, malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. Bagamat di sila tinukoy sa artikulo ng Sea Light ang Philippine-China Studies Center sa Quezon City, kasama sa mga academic institutions sa Pilipinas na lumahok sa educational exchange program ng China. Ayon sa direktor nito na si Professor Romel Banlawi, bagamat hindi mali na iugnay ang ilang Chinese university sa United Front Work Department ng China, hindi dapat agad ipagpalagay na may masamang layunin ang lahat ng academic partnerships. Mahalaga raw suriin ang bawat ugnayan batay sa ebidensya at tamang konteksto sa halip na magbigay ng pangkalahatang konklusyon dahil maaari umanong masira ang mga oportunidad para sa lehitimong academic exchanges at mas malalim na pag-unawa sa China. Nilinaw naman ni Teodoro na hindi lahat ng paaralan ay gumagawa ng mali, pero dapat aniyang bantayang mabuti kung ginagamit ang ilang programa para sa maling layunin. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.